Sabi nga nila hanggang saan aabot ang piso mo. Pero ang tanong ko sa iyo, hanggang saan aabot ang kaya mong gawin kapag iniwan ka na ng taong mahal mo? O, diba? Interesting pag-uusapan natin yan. Hindi ko alam kung napanood nyo na to, pero ako napanood ko kasi sa balita, no, na merong mag-ex, tapos high school pa lang sila. I don't know if junior or senior high school. Somewhere in province to nangyari. And then, yun nga, hindi matanggap nung lalaki na nag-break na sila nung babae. That's why, pinuntahan niya to sa school, tapos dun niya alam niyo na, ganon. So, pagkatapos ng gawin yon sa babae, siya rin mismo nagpatiwakal, no, which is nakakalungkot. And hindi na tayo pupunta dun sa mismong issue, no, pero ano bang makukuha natin lesson dito? Most of the time kasi, 'di ba, kapag nagkaroon tayo ng jowa, lalo na sa mga teenager pa lang dyan, no, feeling natin sila na talaga yung makakasama natin, feeling natin sila na talaga yung forever natin, which is most of the time hindi naman talaga nangyayari. Well, meron talagang mga high school sweetheart, no, na childhood sweetheart, pero hindi naman talaga lahat nangyayari yung ganun. Kung may partner ka, hindi mo yan maokontrol at hindi mo pwedeng sabihin na dapat parehas kayo ng ugali kasi hindi nga mangyayari yun dahil nga magkaiba kayo ng kinalakihan. So, hindi mo siya pwedeng kontrolin sa mundo mo. Okay? At kapag nasaktan ka, it doesn't mean na kailangan mong gumante. Okay? It doesn't mean na nasaktan ka niya, kailangan mo rin siyang masaktan. Hindi rin solusyon ang tapusin ng lahat, yung tapusin yung buhay mo end of the world na hindi, no? Actually, nakakalungkot yung nangyari. Pero, sana maging lesson to sa iba na kapag ganyan, iniwan ka ng partner mo, hindi pa katapusan ng lahat. Minsan, kailangan mo lang ng space para makapag-isip-isip. Minsan, kailangan mo lang din ng friends or family or loved ones na makakaintindi sa'yo at tutulong sa'yo. Doon mo sabihin lahat, doon mo sabihin sa kanila, sa taong pinagkakatiwalaan mo yung mga nararamdaman mo. 'Di ba? And in that way, na unti-unti talaga makakatulong yun sa'yo para makapag-move on. Ang number one talaga na kailangan mo rin gawin is acceptance, no? So, acceptance na hindi na talaga kayo, okay, na nagtapos na, nag-end na talaga yung relasyon nyo. Piliin mo ang sarili mo palagi, okay? Learn to love yourself, palaguin mo yung sarili mo, mag-self-improve ka physically, mentally, and of course financially, no? And eventually, kapag napapalago mo yung sarili mo, mas marami pang mga opportunities na darating sa'yo and mas marami ka pang makikilala dyan. Yes, pwede kang ma-in love, pero wag mo yan gawing dahilan para mawala din yung sarili mo.